Noong 3,000 taon na ang nakalipas sa Ninive, may taong nag-ukit ng mga kwento sa luwad na maaaring di natin nabasa. Mga kwento na nagsasalaysay ng mga pandaigdigang sakuna, ng mga kalangitang pinunit ng apoy, ng mga numerong masyadong eksakto para sa panahong iyon. Ang mga tapyas na iyon na nakaligtas sa panahon at sunog na sumira sa lungsod ay iniingatan ngayon sa British Museum. Maliliit na piraso ng luwad na tila marupok ngunit may hiwagang mas matibay sa bato. Sa mga ukit na iyon, makikita ang isang baha bago pa ang Biblia, sinaunang kalkulasyong astronomical, at ayon sa ilang iskolar, paglalarawan ng asteroid na bumagsak sa Alps. Ano ang inukit ng mga eskriba ng Ninive at sino ang nagbigay sa kanila ng kakaibang kaalaman? Ito na kaya ang huling alaala ng nawawalang sibilisasyon. Ngayon, sisilipin natin ang mga kamanghamanghang artifact at sinaunang lahi na ito. Bago tayo magsimula, inaanyayahan naming mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami at hindi ma-miss ang mga susunod na video. Noong ika-7 siglo bago kay Kristo sa Iraq, naroon ang makapangyarihang lungsod na Ninive. Ayon sa mga sinaunang kronika, ang mga pader nito ay napaka-imponente na umaabot ng higit sa 12 kilometro ang paligid, na may 15 na pinatibay na mga tarangkahan. Sa gitna ng lungsod, matatagpuan ang palasyo ng Haring Asurbanipal, ang huling dakilang hari ng Assyria na hindi lang isang mandirigmang hari. Edukado siya, mahilig sa kaalaman, at marunong magbasa at magsulat sa iba't ibang wika. Isang bihirang katangian para sa isang hari noong panahong iyon. At mayroon siyang ambisyon na nagbukod sa kanya sa lahat ng kanyang mga naunang hari, ang tipunin sa isang lugar ang lahat ng kaalaman ng kilalang mundo. Nagpadala siya ng mga eskriba, mensahero, at embahador sa buong malapit na silangan na may tiyak na utos, kopyahin at dalhin sa Ninive ang bawat teksto, bawat manual, bawat kwento na makukuha. Dito ipinanganak ang aklatan ni Asurbanipal, pinakamalaking sinaunang arkibo na may higit 3,000 at 1,000 clay tablet na cuneiform ang sulat. Malaking ensiklopedya ng Mesopotamia. Noong 612 bago kay Kristo, nagbago ang kapalaran ng Ninive nang salakayin ito ng koalisyon ng Medes at Babilonyo. Gumuho ang mga pader, nilimas ang palasyo ng hari, at sinunog ang Ninive. Nawala ang mga Assyrian sa kasaysayan at kasama nila ang alaala ng kanilang kaalaman. Gayunpaman, ang apoy na sumira sa lungsod ang siyang nagligtas sa aklatan. Dahil sa init, hindi sinasadyang naging matibay na seramika ang mga hilaw na tapyas ng luwad. Ang mga kaaway ng Ninive ang nagpreserba ng kaalaman ng imperyo sa libu-libong taon. Sa loob ng maraming siglo, natabunan ng buhangin ang mga guho hanggang muling ilantad ito ng isang lalaki noong ika-19 na siglo. Ang pangalan niya ay Austin Henry Layard, isang batang eksplorador at diplomatang Briton. Noong 1845, sinimulan niyang maghukay sa Kuyunjik, malapit sa Mosul. Kasama niya si Hormuz Drasam, isang Asiryanong Kristiyano na mahusay sa wika at tradisyon ng mga lokal. Sinimulan ng dalawa ang pagtanggal ng metro-metrong lupa at mga guho. Sa simula, nakatagpo sila ng mga napakalalaking estatwa, ang mga tanyag na may pakpak na figura ng mga palasyo ng Assyria. Ngunit di naglaon ay lumitaw ang mas maliliit, mas marurupok, ngunit walang kapantay na mas mahahalagang piraso ng mga cuneiform na tapyas. Dali ang napagtanto ni Layard na may hawak siyang kakaiba. Hindi lang ito arkeolohiya, kundi nakasulat na tinig ng bayang kilala lang natin dati sa Biblia at mga Griegong historiador. Pagdating ng unang kahon ng tapyas sa London, hinarap ng mga eskolar na Victorian ang palaisipan. Kaka-decipher pa lang noon ng cuneiform. Kinailangan ng oras, tiyaga at kaalaman sa sinaunang wika para mabigyang tinig ang mga tandang iyon. Sa mga batang Asyriologo na naglaan ng panahon sa gawaing ito, may isa na namumukod-tangi, si George Smith. Hindi profesional na akademiko si Smith. Galing siya sa simpleng pamilya at taga-ukit ng perang papel. Mas interesado talaga siya sa Mesopotamia at madalas mag-aral ng mga labi mula kina Layard at Rassam sa British Museum. Noong 1872, habang nililinaw niya ang isang tapyas mula sa aklatan ni Asurbanipal, napansin niya ang isang bagay na kamangha-mangha. Ang teksto ay tungkol sa isang lalaki, si Utnapishtim, na nakatanggap ng babala mula sa mga Diyos. Isang malaking baha ang paparating upang lipulin ang sangkatauhan, si Utnapishtim. Kailangan niyang gumawa ng malaking sasakyang pandagat, isama ang pamilya at mga hayop, at hintayin ang matapos ang bagyo. Matapos ang ilang araw ng ulan,
dumaong ang bangka sa bundok para tingnan kung may lupa na. Pinalaya ni Utnapishtim ang kalapati at pagkatapos ay uwak. Si George Smith ay nabigla. Halos kapareho ng kwento sa Biblia tungkol kay Noe ang mga linyang iyon. Ngunit mas matanda ang tapyas na ito kaysa sa Biblia. Nang malaman ng publiko ang balita, nagulat ang Inglaterra noong panahon ng Victoria. Hindi na ang Biblia ang pinakamatandang kwento ng baha. May naunang bersyon, inukit sa luwad ng Ninive, mga siglo bago isinulat ni Moises ang Genesis. Bahagi ito ng epikong tula ni Gilgamesh ng Mesopotamia na naglalahad ng pakikipagsapalaran ng hari ng Uruk. Sa ika-11 tapyas, hinahanap ni Gilgamesh ang sikreto ng immortalidad. Doon niya nakilala si Utnapishtim, ang nakaligtas sa baha, na nagbahagi ng kanyang kwento. Nakakagulat ang pagkakahawig nito sa Genesis. Pagtatayo ng malaking barko, pagsagip sa tao at hayop pagdaong sa bundok, at pagpapalaya ng ibon para maghanap ng lupa. Mahirap paniwalaan na isa lang itong pagkakaton. Ang natuklasan ni Smith ay nagbukas ng matinding pagtatalo. Ang Biblia ba ay nangopya sa mga Babilonyo o pareho nilang minana ang mas lumang kwento, isang karaniwang alaala ng totoong sakuna? Kung ang tapyas na iyon ay yumanig sa mga historiador, noong ika-19 na siglo, may isa pang tapyas. Nakatago sa libu-libong piraso na magbubukas ng mas nakakabahalang tanong. Isang diskong luwad na may cuneiform na ukit na nagsisilbing mapa ng bituin sa kalangitan ay natuklasan kahit tila walang halaga sa unang tingin. Sa loob ng dekada, planispero lang ang nakita rito. Patunay ng galing ng mga Mesopotamian sa pagtatala at paghula ng galaw ng bituin. Noong 2008 sina Alan Bond at Mark Hamsel, dalawang inhinyerong Briton, ay gumamit ng makabagong kagamitan para suriin ito. Hindi pilolohikal, kundi teknikal ang kanilang paraan. Tinrato nila ang tableta bilang totoong dokumentong astronomikal. Maingat na isinalin ni Bond at Hamsel ang mga cuneiform na palatandaan ng posisyon ng mga bituin at gamit ang sky simulation software, muling binuo nila ang kalangitan sa Mesopotamia. Napahanga sila sa resulta sa iba't ibang panahon. Ang mga bituin ay tumutugma sa kalangitan noong Hunyo 29, 3,100 at 23 bago kay Kristo, hindi 600 at 50 bago kay Kristo, gaya ng opisyal na pagbasa, o halos 2,500 taon bago ginawa ang tapyas. Sa puntong iyon, may dalawang tanong na lumitaw. Una, bakit nila ipinakita ang isang kalangitan na napakalayo na? Pangalawa, paano nasukat ng eksakto ang isang petsang napakalayo na sa nakaraan? Ang sagot sa unang tanong, ayon sa dalawang iskolar, ay simple lang. Ang kalangitang iyon ay alaala ng isang mahalagang petsa at pangyayaring dapat tandaan. Habang tinitingnan nila ang tablet, napansin nilang may kakaibang pahilis na linya sa tabi ng mga konstelasyon. Hindi ito tumutugma sa anumang kilalang bituin. Hindi iyon isang pagkakamali, kundi patunay ng isang totoong pangyayari. Para kina Bond at Hamsel, ang tandang ay sumisimbolo sa isang malaking bagay na dumaan sa kalangitan ng Mesopotamia at nag-iwan ng maliwanag na bakas. Sa madaling salita, isang asteroid. Sinubukan ng dalawang iskolar kalkulahin ang landas gamit ang mga bituin bilang gabay. Hindi patungo sa Mesopotamia ang direksyon. Nagpatuloy ang bagay patungong Hilagang Kanluran. At kapag inilapat ang linyang iyon sa mapa ng mundo, ang konklusyon ay nakakagulat. Ang asteroid ay tumungo papuntang Europa. Kung totoo ngang ang tabletang iyon ay tungkol sa pagpasok ng asteroid sa atmosfera, dapat may naiwan itong bakas o pilat sa mundo. Sinundan ni Bond at Hamsel ang landas ng mga palatandaan at nakarating sa Austrian Alps, sa puso ng Tirol. At doon, talagang mayroong isang bagay. Sa Coffels-Ötztal District, matatagpuan ang isa sa pinakamalaking landslide sa Europa. Isang 5 kilometrong kwadradong bato ang dumulas pababa ng lambak sa isang mapaminsalang insidente. Hindi ito unti-unting pagguho, kundi isang malaking landslide na nangyari. 9,800 taon na ang nakalipas ayon sa geological na pagsusuri. Matagal nang pinagtatalunan ng mga eskolar ang pinagmulan ng landslide na ito dahil wala itong impact crater, bilog na gilid o labi ng meteorite. Ayon sa mga geologists, isa itong napakalaking landslide, pero landslide pa rin. Gayunpaman, may anomalya pa rin.
Ang mga bato sa Corfels ay may kakaibang palatandaan, malalalim na bitak at mga ibabaw na tila na-expose sa matinding init na parang bahagyang natunaw ang mga ito. Sa isang iglap, may ilang patong na may bakas ng paggalaw sa ilalim ng matinding presyon, na di madaling ipaliwanag gamit lang ang simpleng pagguho ng lupa dahil sa grabidad. Parang may malakas na puwersang tumama sa bundok at naglabas ng enerhiyang higit sa karaniwang proseso ng heolohiya. Dito mismo sa mga anomalya, pumapasok ang teorya ni Bond at Hempsel. Ayon sa dalawang inhinyero, ang asteroid na inilarawan sa tablet ay hindi direktang tumama sa daigdig, gaya ng karaniwang nangyayari kapag ang isang meteorite ay gumagawa ng isang bunganga, kundi sa napakababang anggulo, dumaan ng pahilis. Ang ganitong uri ng pagpasok ay kayang magdulot ng mapanirang epekto. Ang bagay mula sa kalawakan ay nadudurog sa atmosfera, naglalabas ng enerhiya na maihahambing sa daan-daang bomba atomika. Ang pagsabog ay nagdudulot ng malalakas na pagyanig na bumabagsak sa lupa at dumudurog sa mga bundok. Sa ganitong senaryo, walang bilog na bunganga, kundi malawak na pagbagsak, malaking pagguho at hindi regular na pilat na nagpapabago sa tanawin. At ito, para kina Bond at Hempsel, ay eksaktong nangyari sa Q-Fels? Hindi basta-bastang natural na pagguho, kundi direktang resulta ng pagsabog sa ere ng isang asteroid. Ngunit may isang mahalagang punto rito. Ayon sa heolohiya, naganap ang pagguho sa Q-Fels mga 9,800 taon na ang nakalipas, matapos ang huling glasyasyon sa maagang Holocene. Ayon kina Bond at Hempsel, itinakda ang kaganapan noong 3,123 bago kay Kristo, higit 4,000 taon ang lumipas. Kaya meron tayong dalawang kronolohiya na hindi magkatugma. Ayon sa agham, mas matanda pa ang pagguguho ng lupa sa Tirol kaysa panahon ng mga Assyrian. Hindi pa umiiral ang cuneiform tablet noon, pero ayon kina Bond at Hempsel, ito ang kaganapang inilarawan sa tablet. May asteroid na dumaan malapit sa atmosfera, sumabog at naging sanhi ng pagbagsak ng bundok. Sa puntong ito, baka sobra ang tantiya ng heolohiya sa edad ng pagguho o hindi talaga inilalarawan ng tablet ang nangyari sa Q-Fels. Pero baka hindi naman talaga ang petsa ang totoong problema. Baka mali lang talaga ang pananaw natin sa issue. Pero bago tayo makarating doon, kailangan muna nating pag-usapan ang teorya ni Joachim Seifert at Frank Lemke. Noong 2014 mananaliksik ang muling bumasa sa tabletang ito sa ibang paraan. Ayon sa dalawang mananaliksik, ang mga ukit sa tabletang ito ay hindi lang basta mga konstelasyon, kundi isang sunod-sunod na mga larawan. Parang storyboard na nagpapakita ng pag-unlad ng totoong pangyayaring astronomical. Sinusuri ang mga palatandaan bilang sunod-sunod na yugto at inihahambing sa kalangitan gamit ang astronomical na software. Natukoy ni Seifert at Lemke ang isang eksaktong pagtutugma noong ika-22 ng Hunyo. 2,173 bago kay Kristo. Ayon sa kanila, noong araw na iyon, isang piraso ng kometang Taurids ang pumasok sa atmosfera ng mundo, nadurog sa ibabaw ng gitnang silangan at nagdulot ng mga nakikitang epekto sa klima at posibleng pati sa kasaysayan ng sibilisasyon sa rehiyon. Mayroon tayong dalawang petsa dito. Sina Bond at Hempsel ay tumutukoy sa 3,123 AC, habang sina Joachim Seifert at Frank Lemke ay nagmumungkahi ng 2,173 AC. Mabilis maligaw sa ganitong kalalayong numero at kakaibang haka-haka, pero gaya ng nabanggit, maaaring nagkakamali tayo. Punto ng obserbasyon, dahil ang totoong tanong na dapat nating itanong ay hindi kung kailan ito nangyari, kundi kung ano talaga ang nangyari. Maaaring hindi laging tiyak ang petsa, ngunit ang pinagmulan ng pangyayaring itinuro ni Seifert at Lemke ay nagbibigay ng mahalagang pahiwatig. Ang kometaryong agos ng Taurids ay kilalang pangyayari na nararanasan ng daigdig tuwing tag-init at taglagas bawat taon. Sa ating mga mata, ito ay lumilitaw bilang isang kahanga-hangang ulan ng mga meteor. Ngunit nakatago sa likod ng mga liwanag na iyon ay may mas malalaking katawan, mga piraso na hindi lang kayang magbigay liwanag sa kalangitan, kundi kayang magwasak ng buong mga kontinente. Pero ngayon, may isang hindi maiiwasang tanong. Bakit hindi magkasundo ang mga modernong iskolar? Bakit magkakaiba ang petsa, interpretasyon, at kronolohiya natin? Marahil dahil ang nababasa natin sa mga tablet ay hindi direktang tala ng isang bayan, kundi kopya ng mas sinaunang kaalaman na nabago sa pagdaan ng mga siglo.
Isang kaalaman na sa paglipas ng panahon nawala ang siyentipikong wika nito at nanatili na lamang bilang mito, ritual at pamahiin. May dokumento pang tumutulong sa ating patunayan ito. Ang listahan ng mga hari ng Sumeria, isang tekstong malinaw na naghihiwalay ng bago at pagkatapos. Ang baha na namuno ng libu-libong taon, mga halos immortal na nilalang, mga kahariang may karaniwang tagal na pinamunuan ng mga taong katulad natin. Malinaw itong paghahati na parang nagkukwento ng katapusan ng mas sinaunang mundo, hindi ng simula ng sibilisasyon. Dito rin lumilitaw ang tanong, kung ang tabletang K8538 ay may tala ng kosmikong sakuna, ano naman ang nilalaman ng ibang tablet mula sa aklatan ni Asurbanipal? Isa sa mga pinakakamanghamanghang natagpuan ay ang mulapin. Sa unang tingin, parang simpleng listahan lang ito ng mga konstelasyon, patakaran sa pagtukoy ng solstisyo at ekinoksyo, at kalkulasyon ng haba ng araw at gabi. Pero sa totoo, tunay itong mga manual ng astronomiya. Kamangha-mangha na ang mga tabletang mulapin na hawak natin ay natagpuan sa Ninive, ngunit hindi doon isinulat. Sa unang pagkakataon, ito ay mga kopyang Asiryo ng mga tekstong mas matanda pa, na ginawa mga siglo, marahil libu-libong taon bago pa, sa kapaligirang Babilonyo o Sumeriano. Nagkakaisa ang mga eskolar na noong ika-7 siglo bago kay Kristo, kinopya lang ng mga eskriba ang kaalamang ito mula sa naunang tradisyon, hindi nila ito inimbento. Hindi lang ito totoo sa mulapin, pati ang Enuma, Anu, Enlil, na pinagsasama ang obserbasyong astronomical at mga palatandaan ay nagpapakita ng kaparehong dinamika. Inabot ng maraming siglo ng tuloy-tuloy na pagmamasid at paglipat ng mga eskriba para mabuo ang mga tekstong iyon. Lahat ng eclipse, pagsasanib at kakaibang pangyayaring langit ay itinatala at binibigyan ng relihiyosong kahulugan. May isang hari na babagsak, may taggutom na darating. Palatandaan ito na ang orihinal na datos at kalkulasyon ay di na lubos na uunawaan, kaya binibigyang kahulugan na lang bilang hula. Pinakakapansin-pansin ang kaso ng mga tapyas na nagtatala ng galaw ng Jupiter. Noong 2016 isang pag-aaral mula sa Universidad ng Humboldt sa Berlin ang nagbunyag na ang ilang Mesopotamianong eskriba ay gumagamit ng napakasopistikadong matematikal na paraan, na kilala ngayon bilang trapezoidal na paraan, upang kalkulahin ang paggalaw ng planeta. Ang sistemang ito ay lumitaw sa Europa noong ika-14 na siglo sa Oxford at Paris, ngunit naitala na sa luwad higit 2,000 taon bago iyon. Hindi mukhang simula ng sibilisasyong nagsisimula pa lang sa agham ang mga tekstong ito. Kabaliigtaran, parang ito ay resulta ng nalikhang kaalaman na minana at kinopya pero hindi naganap na nauunawaan. Parang ang mga Assyrian ay pinagkatiwalaan ng mga labi ng isang mas sinaunang tradisyon ng agham na ngayoy pira-piraso na lamang. Pinagsama-sama, ang mga tapyas mula Ninive ay hindi lang simpleng arkeolohikal na labi, kundi nagsisilbing bintana sa mas komplikadong nakaraan kaysa sa sinasabi ng mga aklat ng kasaysayan. Paano kung ang listahan ng mga hari ng Sumerian, mito ng baha, tapyas ng astronomiya at mga palatandaan mula sa Enuma, Anu at Enlil ay hindi lang kwento kundi pagsasalaysay ng pagbabagong ito? Hindi ito simula ng sibilisasyon, kundi baluktot na alaala ng katapusan. Nagbigay ang daigdig ng konkretong palatandaan. Mga 12,800 taon na ang nakalipas, biglang lumamig ang planeta. Ang tinatawag na Younger Dryas, ayon sa ilang mga mananaliksik, ay dulot ng pagkawasak ng mga piraso ng kometa sa atmosfera. Dito, kamangha-mangha ang koneksyon ng lahat ng ating nakita. Naniniwala ang maraming eskolar na ang mga pirasong iyon ay galing sa parehong daloy ng kometa na pinagmumula ng Taurid at patuloy na dinaraanan ng daigdig 2 beses taon-taon. Kung totoo ito, isa sa pinakamalalaking sakuna noong prehistoriko ay nangyari kasabay ng pagdaan ng daigdig sa bakas ng kometa. Kaya hindi na nakapagtataka na sa libu-libong taon, tuwing mga araw na iyon, ipinagdiriwang ng tao ang kamatayan. Mula sa Dia de los Muertos ng Mexico, samhain ng mga Celt, hanggang sa paggunita sa mga Yumao sa kalendaryong Kristiyano. Hindi lang mga relihiyosong pista, kundi ritual ng pag-alala sa totoong pangyayari noong nagliyab ang langit at nagbago ang mundo. Kaya makatuwiran ding itanong kung ang mga Sumerian o Assyrian ay hindi lumikha kundi nag-ingat lang ng mga kaalamang ito na nagbago na bilang mga alamat at ritual ng panghuhula. Ang pagtingin sa lahat ng ito sa ganitong paraan ay revolusyonaryo.
Dahil ang itinuturo ng opisyal na kasaysayan bilang bukang liwayway ng sibilisasyong pantao ay maaaring sa katunayan ay ang kanyang paglubog. Hindi simula ng kultura, kundi ang katapusan ng isang mas sinaunang mundo. Pinawi ng kosmikong sakuna at naiwan sa pira-pirasong alaala. Mula sa mga abo nito, isinilang ang ating kasaysayan na walang alam sa nauna. Alam naming mahirap tanggapin ito dahil binabaliktad nito ang akala nating alam natin sa ating nakaraan. Gayunpaman, tila lahat ng palatandaang sinundan natin mula tapyas ng Ninive, alamat ng baha, misteryosong pagguho, palaisipang astronomikal at kakaibang arkeolohikal na natuklasan ay nagtuturo sa iisang direksyon. Ang mga piraso ng luwad na iyon na nalampasan ang panahon at apoy ay bahagi ng pandaigdigang mosaik na naghihintay mabuo. Maaaring ang mga tapyas ay tungkol sa alaala ng karunungang nawala, hindi pagsilang ng kaalaman. Siguro hindi tayo ang unang tumingin sa langit na may takot, umaasang babalik ang mga kometa. Tayo lang ang pinakahuli na gumawa nito, na may pag-aakalang ang ating sibilisasyon ang unang gumawa nito. Ngayong nandito na tayo, gusto naming malaman ang opinyon ninyo. I-comment ang inyong palagay. Kung nagustuhan ninyo ang video at nais suportahan ang aming trabaho, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Mahalaga ang bawat interaksyon ninyo. Paraan ito para matulungan ninyo kaming lumago. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat sa inyong lahat.